Ang insidente ngayong araw ay naganap sa United Kingdom, lungsod ng Manchester, 23/7 taong 2014. Isang estudyante sa ikalawang taon ng University of Manchester. 20 taong gulang na ang pangalan ay Mohamed Ama, kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na isang pulis, ng Greater Manchester Police. 26 na taong gulang na ang pangalan ay Mohamed Aim. Pumunta sila sa Manchester Airport. Alas 7:30 ng gabi upang sunduin ang kanilang ina mula Qatar. Ang biyahe ay lumapag ng eksakto sa oras. Magtagumpay ang magkapatid na salubungin ang ina. Ngunit napansin nilang tila malungkot siya. Ikinwento ng ina na sa loob ng 8 oras sa paglipad, siya ay paulit-ulit na pinagsabihan ng mga salitang diskriminasyon ng pasaherong katabi. Paglabas ng terminal, bigla niyang nakita ang taong yon. Isang Iraqi na ang pangalan ay Abdul Kerem. Agad na lumapit ang dalawang magkapatid upang makipag-usap. Hiniling ni Ama kay Kerem na humingi ng paumanhin sa ina ngunit tumanggi siya. Sa gitna ng pagkawala ng pagpipigil, nagkaroon ng mainit na aksyon si Ama, sa harap mismo ng asawa at anak ni Kerem. Sa pagpigil ng ina, mabilis na umalis ang magkapatid. Agad namang tumawag ng pulis si Kerem. Agad na dumating ang mga awtoridad upang hawakan ang insidente. Si Police Officer Lydia mula sa Manchester Police, ang namuno sa pangkat ng paghahanap. Kasama ang kanyang mga kasamahan na sina Police Officer Marsden at Police Officer Ellie. Mabilis nilang natagpuan si Ama sa lugar ng paradahan malapit sa ticket machine at naghanda na para arestuhin siya. Ang nakatatandang kapatid, si Aim ay nakaramdam ng masamang sitwasyon at nais protektahan ng kapatid. Subalit hindi pumayag ang kasamahang si Marsden kaya nagkaroon ng alitan. Isang diretsong suntok sa mukha ni Aim. Ang siyang nagsimula ng kaguluhan. Sa loob lamang ng ilang segundo, sunod-sunod na natalo ni Ama ang 3 tao. Tingnan natin muli ang eksena sa slow motion. Isang dramatikong tagpo ng pagkatalo. Una ay si Police Officer Marsden. Kalabas siya mula sa pagkakahawak ng kapatid. At agad na nagpakawala ng isang kanang hook. Ngunit dahil hindi matatag ang kanyang paninindigan, ang suntok ay walang sapat na lakas at nagresulta sa pagkawala ng balanse ni Marsden. Masyadong mahina ang suntok na iyon. Lalo lamang nitong pinainit ang galit ng magkapatid. Mahigpit na hinawakan ng nakatatandang kapatid. Lumik ng espasyo upang makapagbigay ng isang malakas na stamp ang nakababatang kapatid, na nagpatambas sa pulis na lalaki sa lupa. Sa sandaling iyon, niyakap ng mahigpit ni Police Officer Eli ang nakatatandang kapatid. Naiwan na lamang si Police Officer Lydia na may maliit na pangangatawan. Sinubukang hanapin ang braso ng nakababatang kapatid. Mula sa malayo para bang isang binatang lalaki, na may karagdagang bag sa balikat. Hindi dapat maliitin. Agad na tumutok si Ama kay Eli. Sunod-sunod na nagpakawala ng mga sipa sa estilong Muay Thai. Kung sabihing hindi siya kailanman nagsanay ng martial arts, mahirap paniwalaan. Ngunit dapat sabihin na kahanga-hanga ang tibay ni Eli. Kung ako ang tinamaan ng 2 suntok sa batok, tiyak na bumagsak na ako. Tingnan ninyo. Sa mismong sandaling ito, napagtanto ni Ama na may nakabitin pang isang bag sa kanyang kamay. Agad siyang nagbitaw ng isang kumpletong kaliwang hook. Tumama diretso sa mukha ni Lydia, na nagpabagsak sa maliit na babaeng pulis na ito. Pagkatapos ay nabawi ni Eli ang diwa at muling sumugod. Ngunit sa ilang segundo lamang, sunod-sunod na naglabas ng malalakas na suntok si Ama, at muling nakatapos ng isang pagpatamba. Tingnan natin ang nakatatandang kapatid. Nang mahugat ang taser agad niyang sinubukang baguhin ang sitwasyon. Ngunit hindi niya inaasahan, na sa oras na iyon ay natalo na ang kanyang mga kasamahan. Nakaback up na siya. Tumingon siya sa kapatid. Ibinuhos ni Ama ang buong lakas at naglabas ng isang nakamamatay na suntok. Sa loob lamang ng 3 segundo, 3 pulis ang bumagsak ng sunod-sunod. Lumik ng isang sitwasyon na tinatawag na triple kill. Sa mismong sandaling iyon, nabawi ni Eli ang kanyang katinoan. Mabilis niyang hinugot ang taser. Eksaktong si Ama ay patuloy pang umatake. Isang biglang kuryente ang tumama sa kanya ng buo. Nanigas ang buong katawan at agad bumagsak si Ama. Sa pagkakataong ito, dahil sa makabagong kagamitan, nagawang baguhin ng pulis ang sitwasyon. Nagising si Ama matapos ang kuryente. Hindi na lumaban. Tinanggap na lamang niyang siya ay aarestuhin, ngunit sa oras ng tensyon. Isang pulis na labis na na-excite ang nagbigay pa ng isang stomp. Sumigaw ng malakas.
Upang maiwasan ang sitwasyong lumala pa, isang ibang pulis ang agad na kumuha ng kontrol sa nakababatang kapatid. Habang ang mga kasamahan ay nakatutok sa nakatatandang kapatid. Kasabay nito, dumating din ang karagdagang reinforcement ng mga pulis, ngunit patuloy na tumindi ang tensyon. Isang pulis na matagal nang nagpigil ng galit ay nagpakita ng labis na pagkilos, na lalo pang nagdulot ng kaguluhan. Maraming pulis ang sabay-sabay sumugod upang arestuhin ang magkapatid. Sa oras na iyon, lubusang gumuho ang diwa ni Police Officer Lydia. Tumayo siya sa gilid at humagulgol. Halos hindi na siya tuwirang nakilahok sa pag-aresto. Nang dumating ang karagdagang puwersa, sinubukan ni Lydia na bumangon at tumulong. Ang inang matanda, nang makita ang dugong umaagos mula sa ilong ni Lydia ay mabait na nagpaalala. Ngunit kagad pagkatapos ay bumigay muli si Lydia at sumigaw. Sa loob ng kalahating oras, si Lydia ay laging nasa kalagayan ng pagkabalisa. Nabali ang kanyang ilong. Patuloy na dumuyugo ng maraming ulit. Halos nawalan siya ng malay dahil sa sakit at tensyon. Pagkatapos ay dumating ang mga paramedic at nagbigay ng pampakalma kay Lydia at dinala siya sa ospital para gamutin. Samantala ang Iraqi na si Kerem na dati nabangga ng ulo ni ama ay nabali rin ang kanyang ilong at dinala sa ospital. Sa kabutihang palad, hindi malubha, ngunit maraming mausisang nagmamasid, ay nakakuha lamang ng video ng pulis na si Marsden, na may marahas na kilos. In-upload ang clip sa social media, na nagdulot sa maraming netizens ng hindi pagkakaunawa sa insidente. Agad nilang inakusahan ng pulis sa UK na marahas, mapang-abuso at mapang-diskrimina. Kinabukasan, isang malaking grupo ang nagtipon sa harap ng Manchester Police Station. Humiling na tanggalin ang 3 pulis, at magbigay ng pampublikong paumanhin sa Arabong komunidad. Sa ilalim ng presyon ng publiko, napilitang pansamantalang magbakasyon ang 3 sangkot. Pagsapit ng Desyembre taong 2014, ipinahayag ng pulisya ang buong video ng insidente, na ang paggamit ng puwersa ay para sa kaligtasan. Legal at naaayon sa regulasyon ng Crown Prosecution Service, at inihayag din na ibinasura ang mga paratang laban sa 3 pulis. Sabay isinampa ang kaso laban sa magkapatid na ama at aim na may maraming kasalanan. Pananakit at pag-atake sa pulis, pagtutol sa mga awtoridad at paglabag sa kaayusan ng publiko. Sa korte, sinabi ng nakatatandang kapatid na siya at ang kanilang tiyuhin ay kapwa naglilingkod sa Manchester Police. Samantalang ang nakababatang kapatid ay isang masipag at mabuting estudyante. Ipinaliwanag nila na, noong oras na iyon ay nakaramdam lamang sila ng banta kaya lumaban para ipagtanggol ang sarili. Ang insidente ay nangyari ng biglaan, kaya hindi nila namalayang may 2 babaeng pulis sa kanila. Sinabi pa ng nakatatandang kapatid, na kung hindi siya nagpakita ng lakas laban sa kilos ng pulis, na si Marsden noon, ay maaaring siya mismo ang malubhang nasugatan. Matapos ang 10 oras ng deliberasyon, nagpa siya ang hurado na ipagpaliban ang paglilitis. Hanggang ika-23 ng Hulyo taong 2015 muling ibinalik sa paglilitis ang kaso. Lumahok si Police Officer Lydia sa korte bilang saksi. Siya ay umiyak at sinabi sa hurado na, mula nang siya ay sumali sa serbisyo noong 2018 hanggang ngayon, ito ang unang beses niyang nakaharap ng ganitong karahasang kalaban. Ikinwento ni Lydia, sinubukan niyang arestuhin ngunit biglang tinamaan ng isang suntok, at nawala ng malay. Nang siya ay magising, nabali na ang ilong at dumuyugo ng walang tigil. 1 taon ang lumipas, patuloy pa ring binabagabag si Lydia ng mga bangungot araw-araw. Ang video na may kaugnayan sa kanya ay kumalat sa internet.
Sa halip na makakuha ng simpatiya, marami ang nangutya, at nagsabing siya ay mahina at hindi karapat-dapat maging pulis. Nararamdaman ni Lydia na dumaranas siya ng dobleng pagkabigla, parehong sa pisikal at mental. Kaya nanawagan siya sa korte na mahigpit na parusahan ang magkapatid. Sa pagtatapos ng paglilitis, ipinahayag ng Royal Court of Liverpool na ang magkapatid ay nagkasala sa pananakit at pag-atake sa pulis, na may posibilidad ng 25 taong pagkabilanggo. Sila ay pansamantalang ikukulong, habang hinihintay ang susunod na paglilitis upang tukuyin ang eksaktong sentensya. Kaya sa palagay ninyo ba ang hatol na ito ay makatarungan? Para sa isang babaeng pulis tulad ni Lydia, na lubhang naapektuhan sa pisikal at mental, nararapat pa ba siyang magpatuloy sa serbisyo? Iwan ninyo ang inyong opinyon sa komento. Sige, lilipat tayo sa susunod na insidente. Madaling araw alas 2:30. Ika-6 ng Mayo taong 2023 sa Short North area ng lungsod ng Columbus, estado ng Ohio. Kahit hating gabi na, napakasigla pa rin ang lansangan. Noong oras na yun, 2 pulis ang nasa tungkulin upang magbigay ng seguridad para sa Street Food Inspection Team. Nang sila'y dumaan sa harap ng United Dairy Farmers Store, 847 North High Street. Isang babaeng may kulay ang tila nakikipagtalo sa isang tao. Sumigaw siya ng malakas, "Ayokong makipag-away." Pagkatapos ay sumugod sa karamihan. Agad namang nakialam ang 2 pulis upang pigilan ang kaguluhan. Mga 5 minuto ang lumipas. Pansamantalang kumalma ang sitwasyon. Ngunit marami pa ring tao ang nagtipon upang manood. Isang espesyal na pulis din ang naroon. At nagtanong kung kailangan pa ng karagdagang tulong. Habang ang mga pulis ay sinusubukang palayasin ng karamihan, biglang may nangyaring insidente. Bigla na lamang narinig ang putok ng baril. Agad na tumakbo ang 3 pulis patungo sa pinagmulan ng putok. Isang lalaking nakasuot ng dilaw ang nakatayo sa pagitan ng mga pulis at ng armadong tao. Takot na takot siya. Itaas ang 2 kamay at hindi gumalaw dahil baka siya ang matamaan. Ngunit muli na namang narinig ang isang putok. Umabante ang 3 pulis, at inutusan ng isang lalaking nakaputing damit sa harapan, na itaas ang mga kamay. Dahil sa oras na yun may hawak siyang baril. Nang ang lalaking nakaputi, ay lumingon habang may hawak pang baril. Naramdaman ng 3 pulis ang agarang banta, kaya sila'y nagpaputok. Agad namang nagtago ang babaeng nakapulang damit, sa likod ng isang harang. Lumapit ang 3 pulis at tinadyakan palayo ang baril. At ineresto ang lalaking nakaputi. Pagkatapos ay agad nilang sinimulan ang pagbibigay ng first aid sa kanya. Mabilis ding tumakbo ang isa pang pulis, upang suriin ang sugat ng babaeng nakapula. Lumabas na hindi pala ang lalaking nakaputi ang tunay na salarin. At hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan ang tunay na bumaril. Sa lugar ng insidente may kabuoang 10 katao ang nasugatan. Kabilang dito ang lalaking nakaputi na si Jalen Bradley. Siya at ang kanyang kapatid na babae ay pinaputukan ng isang estranghero sa karamihan. Ginamit ni Bradley ang kanyang legal na baril para ipagtanggol ang sarili. Paputok habang naghahanap ng masisilungan. Ngunit nang dumating ang 3 pulis, napagkamalan nila siyang sospek at binaril siya. Lumabas sa investigasyon na nakipagbarilan si Bradley sa tunay na salarin. At nang siya'y magtangkang magtago, pinaputukan siya ng pulis nang hindi bababa sa 20 beses. 11 bala ang tumama sa kanyang likod at leeg. Samantalang ang kanyang kapatid na babae ay tinamaan sa binti at dibdib. Kahit na siya ay na-rescue agad, si Bradley ay na-paralyze. Hanggang Mayo taong 2024 patuloy pa rin siyang nagpapagamot. At sumailalim muli sa operasyon upang alisin ang mga bala.
Katapos ay inatasan niya ang abogado upang magsampa ng kaso laban sa 3 pulis na bumaril sa insidente. Ang magkapatid na Bradley ay humiling ng kabayaran na higit sa 14 million United States dollars bawat isa. Sa insidenteng ito, ang 2 patrol officer ay sina Carl Harmon at Jacob Viles. Pareho silang may 8 taong serbisyo sa Columbus Police Department. Ang ikatlo ay si Ian Masberg na may 2 taong karanasan pa lamang. Noon ay nasa espesyal na tungkulin sa Short North area. Ayon sa regulasyon, wala siyang dalang body camera. May kabuuang 11 baril ang nakumpiska sa pinangyarihan. Maliban sa magkapatid na Bradley, hindi pa inilalabas ng pulisya ang pangalan ng 8 pang nasugatan. Sila ba'y tinamaan ng salarin o ibang dahilan? Sa parehong araw na nagsampa ng kaso ang magkapatid na Bradley, ipinahayag ng tanggapan ng Paiscal ng Franklin County na hindi nila kakasuhan ng sinumang pulis na sangkot sa pamamaril na ito. Hanggang ngayon, wala pa ring resulta ang kasong isinampa tungkol dito. Ano sa palagay ninyo? Salamat sa panonood ng video. Pindutin ang like at i-follow para makakuha pa ng maraming kawili-wiling balita.